theme po natin for the month of May is joy. Sabihin nyo nga po, joy. Joy ang number one. Yan, parang commercial. Joy. Mahalaga po ang joy. Amen po ba? Amen. No? Higit po sa lahat, no? Mayroon po tayong, marami pong nagkakamali po sa joy at happiness. No? So ngayong hapon, tutunghayan po natin, ano po ang difference ng joy at sa pagiging masaya. Ang pagiging magalak at pagiging masaya. Magkaparehas. Pastor, kahit balik-balik rin mo, parehas lang yan. Hindi po, no? Because ngayong hapon na ito, tutunghayan natin, ano po ba ang kahalagan? Ano po ba ang kapangyarihan ng kagalakan? Sabi niyo po, kagalakan. Kasi maaring tayo po ngayon, sino po dito ang masaya? Taas ang kamay, masayang masaya ka. Amen? No? Masayang masaya ka, hindi ko alam kung bakit. Pero yung kasiyahan na yan, pwedeng mawala. Amen? Pero yung merong kagalakan, kahit hindi ka masaya, pwede kang maging magalak. So, hindi ko ata kayang intindihin yon. Kasi po, ang kagalakan na sinasabi po natin ay hindi po galing sa atin. Ito po ay galing sa Diyos. Ready ka na ba? No? Kaya nga pwedeng hilingin to pwedeng hingin. No? Amen po? So tingnan natin ano ang matututunan natin dito po sa ating pinag-uusapan. No? Accidentally, napanood ko po, hindi ko pa natapos, ang buhay po ni Michael Jackson. Sino nakakilala sa inyo kay Michael Jackson? Meron po ba? Yan. Kumpare ko po yan, inaanak niya yung anak ko. So, close kami. Close kami ni Michael Jackson. Hindi po. No? For the longest time, akala ko, ganun talaga si Michael Jackson. Jackson, no? Pero kung makikita mo ang buhay niya, kaya pala siya ganoon. No? Grabe pala yung pinagdaanan niya. Amen? This is not to promote the life of Michael Jackson, but this is to let you know na yung buhay po ng taong ito ay punong-puno po ng kalungkutan. Ang yaman-yaman, very successful, and yet wala siyang joy. Amen? Kumpara siguro ng kapitbahay mo na kahit walang kung ano-ano yan, pero laging masaya. May mga kakilala ka ba na wala naman siyang ganon, wala naman siyang ganyan, pero may joy sa puso niya. And hopefully, ikaw yun. Kasi dapat ang mga anak ng Diyos ay may joy kahit walang happiness. No? Hindi naman po masama. No? In fact, gusto rin ho natin maging masaya. Amen? No? Masaya ka na mayroon kang bagong kung ano. Masaya ka na nakakain ka ng ganito. Pero, aminin natin, ang kasayaan po na yan, hindi nagtatagal. Amen? Pero ang kagalakan ay panghabang buhay. Are you ready? Handa na po ba tayo? Ang kagalakang ayon sa Biblia ay hindi nababatay sa emosyon lamang. May mga mas malalim pang kahulugan ang kagalakan kaysa karaniwang iniisip po ng marami. Ang kagalakan ay hindi simpleng kaligayahan lamang po. No? So sa araw na ito, ating matututuhan o matutunghayan kung ano ang bang tunay na kagalakan ng isang mananampalataya at kung ano ang nagagawa nito sa ating buhay. Gusto mo bang malaman na may kapangyarihan ang joy? Amen? So malalaman mo, ang isang tao kahit nakangiti, hindi ibig sabihin may joy yan. No? Maaaring nakangiti ako ngayon, pero wala akong joy. Pwede kong pikehin. Pero po, yung may totoong joy, hindi pwedeng hindi ngumiti yan. Amen? Gets nyo? Kasi lalabas at lalabas yung joy niya. May joy ka. No? Kaya nga po, tingnan mo nga po yung katabi mo kung may joy yan. No? Yan. Kung may joy. No? Grabe naman ang joy niyan. No? Grabe naman ang joy mo, nakakahawa. Amen? Hallelujah. Are you ready? No? So tatlong bagay, as always, unang-una sa lahat, ano po ba ang kahulugan ng joy? No? So yung may gusto ng joy. Sa kagustuhan mo ng joy, pinangalanan mo ang anak mo na Joy. Amen? Gusto ba natin ng joy? Yes. Pero ang joy ay hindi lang basta happiness. No? Ano ibig sabihin? No? Unang-una, ano ang kahulugan ng kagalakan? Ito po. No? Ang kaligayahan ay kailangan kong gamitin ng aking salamin. Yan. Ang kaligayahan, ang hinahabol po ng karamihan. No? Pilit nating hinahabol ang kaligayahan. Ano po yun? Yung mga pinopromote ng mundo, yung mga pinapakita ng mundo, kaligayahan lahat yan. No? Ngunit, ang kagalakan, ang tunay na kailangan ng bawat isa. Ang kailangan mo, kapatid, ay hindi saya. Ang kailangan mo ay
kagalakan. Amen? Hindi sila magkapareho. Sa katunayan, magkaiba ang kanilang pinagmumulan at ang kanilang kalikasan. No? Ang kaligayahan ay hindi masama. Hindi, masama bang maging maligaya ka? Hindi po, no? Amen? Kaya nga po, ang sinasabi ng marami ng mga Pilipino, lalo na sa probinsya, no? Naku, mahirap yan. Masaya ka ngayon. Bukas, hindi. Di ba? Sino naniniwala? May pamahiin po ang Pinoy. Pagkatawa ng tawa yung katabi mo, uy, huwag kang tawa ng tawa. Bukas, sigurado. Yun, walang joy po yun. Tayo po, kahit tumawa tayo ng tumawa o umiyak tayo ng umiyak, wala pong kinalaman ang ating joy sa ating tawa at iyak. Amen? Kasi ang joy po natin, iisa lamang ang pinanggagalingan. No? Hallelujah. No? Ang kaligayahan ay hindi masama, ngunit kapag ito ang ipinalit. No? Kadalasan kasi, gusto natin yung ngayon na. Masaya na ako ngayon, ito na. Kaya dahil yun ang pinili natin, bukas, hindi ka na masaya. Bakit? Wala na, ubus na eh. Masaya ka, may 1 galon na ice cream sa bahay. Oh, saya ko, may ice cream, yes. Paborito mong ulam. Pero bukas, hindi ka na masaya. Bakit? Doon nakabase yung saya mo, ubus na yung adobo, malungkot ka na. Amen? Gets nyo? Katulad lang din ng bagong kotse. Bumili ka ng bagong kotse, brand new. Yes, ang saya mo. Nung nagasgasan, hindi ka na masaya. May gasgas na eh. Diba? O kung anumang bagay na kumupas na, luma na. Amen? Doon nakabase yung ating kaligayahan madalas, no? Kaya nga minsan, sa mga mag-asawa, bagong kasal, ang saya niyan. Saya namin. No? Lahat, terno lahat. Terno sa sapatos, lahat. No? Pero pagkatagal-tagalan, nawala yung saya. Bakit? Doon nakatuon sa itsura ng asawa. Hindi na siya masaya. Bakit? No? The law of gravity. No? Bakit? Ang totoo, hindi na tayo pupunta doon. Wala po tayo sa pag-aasawa. Amen? Pero ang kagalakan, kahit ano itsura niyan, mahalin mo yan. Masaya ka dahil siya no? Kailan mo huling sinabi, no? Masaya ako na ikaw na pangasawa ko. Ikinagagalak ko. No? Ako minsan pag sinasabi ko sa asawa ko yun, parang, ayun ka na naman, hindi siya sanay na sinasabihan ko siya ng gano'n. No? Wala lang, nabanggit ko lang. No? Ang kaligayahan ay hinahabol ng marami. No? Kung saan tayo naghahanap ng kaligayahan. Naghahanap tayo ng kaligayahan sa dahon, naghahanap ka ng kaligayahan sa bote, naghahanap ka ng kaligayahan sa mga ilaw, naghahanap ka ng kaligayahan sa kung sino magaling magmasahe, naghahanap ka, nagigets nyo? Ang saya-saya mo, nasa China ka, pag uwi mo, malungkot ka na. Bakit? Uwi ka na naman sa Pilipinas. No? Nandun yung saya mo eh. Amen? Pero ang gusto ng Lord, yung matuklasan natin, yung totoong kagalakan. Kasi apektado po ang lahat pag nakabase po sa saya. No? Dahil masaya ka ngayon, galante ka. Ang saya ko ngayon, libre ko kayong lahat. Paano pag hindi ka na masaya? Kawawa naman kami. Paano kung hindi ka na masaya? Hindi ka na magbabasa ng Biblia. Ang saya ko ngayon, mag-church ako. Kung hindi ako masaya, hindi ako mag-church. Ganun ba yun? No? Kasi ang kagalakan goes beyond our feelings. Amen po ba? Well, in fact, ang joy is not about our feelings. No? Walang bahagi sa Biblia na nagsasabing kailangan mong maging masaya. Amen? Hindi sinabi ng Biblia, oy, ikaw dapat lagi kang maging masaya. And yet, ang sabi po doon, be joyful. Amen? Amen po? Parang hindi na kayo masaya. Ayoko na, naninero mo na si Pastor. Parang ayoko nang bilhin yung bagong relo. Wala rin palang kwenta yan, kahit bago. Luluma din. Diba? Hindi ko na bibilhin yung bagong t-shirt. Hindi naman yun ang sinasabi ko. Kaya nga lang, kung bibili ka, dalawahin mo para magtag-isa tayo. Pares tayong masaya, di ba? Mandamay ka sa kasiyahan. Hindi, joke lang. Ang kaligayahan ay hindi masama. Ngunit, kapag ito nang ipinalit mo, kaya nga, walang sinasabi po sa Biblia na dapat maging masaya po tayo. Ngunit, malinaw. Sabihin nyo nga po, malinaw. Malinaw na malinaw. Amen? Huwag mo na ituloy. Ngunit malinaw na inuutos ng Biblia na mamuhay ka ng may kagalakan. Kung dahil ito ay inuutos, ibig sabihin pala, ine-expect ni Lord na maging joyful tayo. Hindi lang every Sunday, hindi lang tuwing birthday mo. Sino yung masaya birthday niya kahapon? Dami niya regalo. No? Dami ba? Wala nga eh. Zimri, wala daw. No? So, kailangan maging malinaw po na ito po ay unang-una, utos ng Diyos po sa atin.
na mamuhay ng may kagalakan. So ang ating sitas na babasahin po ngayon ay nasa Filipos o Philippians chapter 4 verse 4. Sabi po doon, rejoice in the Lord always. Sabi niya, magalak ka sa Diyos. Hindi niya sinabing magalak ka sa katabi mo. Hindi niya sinabing magalak ka sa gamit mo. Rejoice in the Lord, always. Ano ibig sabihin ng always? Tinignan ko po ang Grego at ang, ano pa ba isa? Hebrew, ang Hebreo po ng rejoice, alam mo kung ano? Yun din, rejoice talaga. Wala na ibang explanation. Yun din ang ibig sabihin. Sabi doon, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. No? Inulit-ulit yung salitang rejoice. Ibig sabihin, mahalaga. Nais ng Diyos na matutunan natin ang kagalakan kasi meron itong kinalaman sa ating pananatili, sa ating hindi pagbagsak. Amen po ba? Later on, makikita po natin. No? Ang katotohanan ay hindi nakatuon ang Diyos sa pagbibigay ng kaligayahan ayon sa ating nais. Kaya nga, siguro madalang o kundi man, hindi namin na ipagpipray na, Lord, dalahin ko, Lord, mapasaya niyo po si Chriselle o sana maging masaya lagi si Annalyn o kung sino man, no? Hindi po yan ang prayer namin. Ang prayer namin, Lord, nawa, there will always be joy sa buhay ng taong ito. Amen? Dahil alam po namin, joy is something na hindi po pwedeng imbentuhin ng tao. Dahil ang joy ay galing sa Diyos. So si Lord nakatuon siya. Saan siya nakatingin? Nakatingin siya sa paghubog ng ating pagkatao. At ang kagalakan ay isang mahalagang bahagi. So pag hinuhubog pala ang karakter natin, hindi niya ibibigay yung luho mo. Amen? So kahit nahihirapan ka na, hindi ka alisin ni Lord dyan. Alam mo bakit? Gusto niyang matutunan mo yung joy. Na Lord, alam ko, kahit nandito ako ngayon, hindi magtatagal, pagpapalain mo rin ako. Makakaalis din ako. Pero habang nandyan ka, matutunan mo. No? Ang sabi kasi ng iba, para matutunan natin yan, kailangan matuto tayong maging masaya. Hindi po. Ang pagiging masaya ay mababaw. Pero yung joy na tinuturo po ng Diyos, malalim po yan. Can you say amen? At sabi po sa Nehemiah chapter 8 verse 10, do not grieve for the joy of the Lord is your strength. So yan ang text natin for this service, no? Nehemiah chapter 8 verse 10. Do not grieve for the joy of the Lord is your kaninong joy? Joy mo? Joy ko? The joy of the Lord. Amen? Yung kagalakan ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. And what does that look like, no? Sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang salitang ginagamit para sa kagalakan ay isang bihirang salita sa lumang tipan. Ang kahulugan nito ay kasiyahan o masayang pagpupuri, no? Ang kagalakan ay isa rin sa mga bunga ng banal na espiritu. Hindi natin bunga po yan. Kaya kung alisin natin ang Diyos sa buhay po natin, walang joy sa buhay mo. Kaya ang pursuit mo lagi ay happiness. Kasi hindi mo mararating ang joy kung wala si Lord sa buhay mo. Can you say amen? Kasi po ang joy galing sa Diyos. No? Ay, hindi. Ako, pastor, masaya po ako lagi. Masayain lang talaga ako. Happy lang. No? Happy lang, no? Kasabihan nga po sa Antipolo, happy lang, no? Kahit may problema, happy lang. Pero hindi po, nakakabaliw po yun eh. Paano kang magiging happy lang kung nasa ICU yung asawa mo? Paano kang magiging... Hindi po eh. Ang hinahanap po yung joy. Sabi mo sa katabi mo, sa joy tayo. Amen? Hindi lang yung happiness. Amen po ba? Hindi po ako galit. No? Paano po natin makukuha yung happiness? No? Saan po ba? No? Sabi doon, ito po ay bunga ng Holy Spirit. Sabi po sa Galatia 5:22, malinaw na malinaw. But the fruit of the Spirit is what? Joy. Amen. So hindi natin bunga. Wala sa atin. Kaya ang ganitong uri ng kagalakan ay hindi o gawa o likha ng isang tao. No? Marahil nakapaglikha ka ng isang bagay na nakakapagbigay ng saya. No? Ito ang isang maganda, ito ang isang pangit minsan pag pumasok ka sa karnabal. Nakarating na po ba kayo sa karnabal? No? Disneyland, sino nakarating na sa Disneyland? Taas ang kamay, no? Pagpasok mo, ano ang pinopromote niyan? Happiness.
makulay, daming tao, daming pagkain, no? Pero ang tuwa lang po lang talaga doon, ang natutuwa lang po talaga, yung mga hindi nagbayad na pumasok. Yun lang po talaga. Pero yung mga pumasok na nagbayad, hindi talaga natutuwa yan. Amen. Kasi ang mahal po pagpasok mo, no? Amen. Pero ang ibig ko lang pong sabihin, no? Lahat pinopromote ng mundo. Maging masaya ka. Okay lang. Magsaya ka ngayon. Bahala na bukas. Hindi po ganoon ang Biblia. Ang sabi po ng Biblia, magkaroon tayo ng kagalakan. Amen? At ma-establish natin yung kagalakan na yan kasi merong uuga sa kagalakan. Iti-test yung kagalakan na yan. Sabi na, the joy of the Lord is my... Iti-test yan. Talaga nga ba? May joy ka nga ba? Tignan nga natin. Tignan natin, no? Ang kagalakan ay bunga ng gawain ng banal na espiritu na nananahan sa atin. Ibig sabihin, ang kagalakan ay may kusang nahuhubog at lumalago sa iyong kalooban. At dito natin makikita kung bakit naiiba ang kagalakan at kaligayahan. No? Ang pinagmumulan ng kaligayahan ay ang mga kanais-nais na pangyayari sa buhay mo. Amen? Masaya ka sa birthday mo, pero pagkatapos ng birthday mo, hindi ka na masaya. No? Amen? So tingnan natin yung mga iba't ibang pagkakaiba po ng kaligayahan at ng kagalakan. Amen? So unang-una, yun nga po, yung binasa ko po. Ang pinagmumulan ng kaligayahan ay ang mga kanais-nais na pangyayari. Ang pinagmumulan naman ng kagalakan ay sa Diyos. Amen? So yung kaligayahan galing po sa mga events, sa events sa buhay mo. Kaya kung walang event sa buhay mo, malungkot ka. Pero kung talagang meron kang kagalakan, dahil ito ay galing sa... Amen? Galing po saan? Yan. Ang kaligayahan naman ay pansamantala. You know? Pero ang kagalakan ay walang hanggan. Amen? Can you say amen? Naniniwala ka ba dyan? Amen? Ang kaligayahan ay nakadepende sa kung ano ang nangyayari sa iyo. No? Ang kagalakan naman po ay hindi nakatali sa anumang sitwasyon. So kahit ano nangyayari sa palibot mo, laging merong joy sa puso mo. Amen? Kung may joy ka sa puso mo, palakpakan mo ang Panginoon ngayong hapon na ito. Amen? Ito pang isa. Kapag dumarating ang pagsubok, nawawala ang kaligayahan. Nawawala yung tuwa. Daming pagsubok. Sunod-sunod, sabay-sabay. Ngunit kapag dumarating ang pagsubok, lalo namang lumalalim ang kagalakan. No? Pagkagalakan naman yung meron ka. No? Meron pang isa. Ang kaligayahan ay nagtatanong. No? Ito ang tanong ng kaligayahan. Ano ang meron ako? No? Meron akong ganyan, meron akong neto, may bago akong ganito, meron akong ganyan. Masaya, kaligayahan. Pero ang tanong naman ng kagalakan ay ito. Sino ang kasama ko? Amen? Kasama mo ba ang Diyos? Amen? Kahit saan ka makapunta, no? Kahit walang kung ano-ano, basta kasama mo si Lord, meron kang kagalakan. Ang kagalakan ay bunga ng presensya ng Diyos. Last Thursday, nag-decide po ako, nasama ng aking asawa, na pumunta po sa Prayer Mountain, kasama ko ang mga ilang kaibigan po namin. And we had a wonderful experience, no? Hindi ko po I was expecting po na nandun yung presensya ni Lord. But even before that, early in the morning, ramdam ko na yung presensya ni Lord. I'm expecting already. And true enough, when we got there, when I sat doon po sa isang mga kubo po doon sa taas, because my heart was expecting, no? Pag-upo ko po, wala pong 30 segundos, umiiyak na po ako sa presensya ni Lord. Dahil ba malungkot ako? Hindi po. Dahil punong-puno po ako ng kagalakan. Amen? Hallelujah. At hindi ko po inimbento yun. Hindi ko po pinilit. Wala po akong ginawa. Sinabi ko lang, Lord, gusto kong maramdaman kita ngayong umagang ito. And true enough, when I was worshiping, God spoke to me. At ang ganda nung sinabi niya sa akin. Pero syempre, hindi ko share sa inyo. Pero kung pipilitin niyo ako, share ko po. So, ang kaligayahan, nagtatanong anong meron ka. Pero ang kagalakan, ang tanong ay, sino ang kasama ko? Sino ang kasama mo? Amen? Sabi po sa Psalm 16 verse 11, in your presence
is fullness. Sabi niyo po, fullness. Fullness of joy. Hindi po kulang, hindi sobra, but fullness of joy. Punong-puno ng kagalakan sa presensya ng Diyos. And true enough, yun po yung na-experience ko last Thursday. Kaya minsan siguro samama po kayo. Punta tayo sa Prayer Mountain. No? Pero hindi po yan sa lugar. No? Hindi po sa lugar. Kasi anywhere pwede kang sumamba sa Diyos. Amen? Pangalawa po, sa tatlo, na gusto kong banggitin po sa inyo ngayong hapon na ito, ano po ba ang tinutukoy ng kagalakan? Ano po ba ang focus po? No? Ano po bang ang sinasabi po ng kagalakan? No? Ito po. Ang kagalakan ay higit pa sa isang emosyon. Kaya nga, huwag natin ibabase ang ating kagalakan sa emosyon. No? Kasi minsan, palipat, papalit-palit, paiba-iba ang ating emosyon. Ang kagalakan ay isang pagpapahid. Sabi niyo nga po, pagpapahid o anointing. No? Ang sinasabi po sa Bible, yung pagpapahid ay anointing. No? Hindi lahat naniniwala po dyan, pero noong mga naunang panahon, yan po ang gawain po ng ating mga kapatid noong panahon po na yon. Sa Hebrews 1:9, sabi po doon, God has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. No? Again, sabi doon, God has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. Nung sinaunang panahon, ang langis ay ginagamit upang pahiran ang mga hari, ang mga pari at mga propeta. No? Ito ay sumisimbolo sa kapangyarihan at pagkilos ng banal na espiritu sa isang tao. No? Si Jesus ay pinahiran ng langis ng kagalakan. Ang pinagmumulan ng kanyang kagalakan ay hindi po likas. Ito ay supernatural. No? Ang ganda nung sinabi po kanina ni Pastor Joseph, no? Na may isang mangaral na nagsabi sa kanya, no? God adds super to your natural. No? Kaya nagkaroon po ng supernatural. No? Ano mang bagay na simple lang, pag pinahiran ng Diyos, nagiging supernatural. Can you say amen? Kaya nga ikaw na pinahiran ng kagalakan ng Diyos ay may kakayahang maging magalak. Amen? Dahil ikaw mismo ay inanoint ng Diyos. Can you say amen? At ang parehong pagpapahid ng kagalakan na ito ay nasa sa ating tumanggap sa Panginoong Hesus bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Sinabi ni Jesus, ito po ang sabi ni Jesus sa John 15:11, that my joy may remain in you and that your joy may be full. At bakit niya sinabi po yun? Nakikita mo ba? No? Isinama ka ni Jesus sa kanyang pagpapahid ng kagalakan. Kaya nga ito'y tinatawag na kagalakan ng Panginoon, the joy of the Lord. No? Hindi lamang niya nais na maranasan mo ito, nais din niya na ito ay manatili. Kaya nga po, ito po ang challenge po natin na tumanggap ng kagalakan ng Diyos. Ang challenge mo ay kung paano manatili yung joy na yan sa puso mo, sa buhay mo. No? No? Nice din niya na ito'y manatili po sa atin at maging ganap. Sabi niyo po, ganap. No? Buong buo ang kagalakan. No? Buong buo ang ating kagalakan sa Panginoon. No? Sa madaling salita, mapuspos ka ng kagalakan. So ngayong hapon na ito, sino pong gustong mapuspos po ng kagalakan? Amen? So hindi ko po sinabing kikilitiin ko po kayo hanggang matapos ang mensahe po na ito. Ang panalangin po natin is that i-anoint ka ng Diyos, ng kagalakan ng Diyos. Amen? Amen? Gusto ba natin yan? Of all things, yun po yung kailangan po natin. Hindi ito ang sarili mong kagalakan. Amen? Ito po ay galing po sa Diyos. Ito po ay sa Panginoon. Hindi mo kailangang pilitin, no? Likhain o paghirapan o i-prove mo ang sarili mo, no? Ito ay isang supernatural na kakayahan na ibinigay ni Jesus. Dahil ang kagalakang ito ay isang pagpapahid, isa itong banal na kakayahan. Wala tayong kakayahang maging magalak. Iyan ang kahulugan ng anointing o pagpapahid. Isang kapangyarihan mula sa Diyos. Ang kagalakan ay hindi magbibigay sa iyo ng lakas upang magawa ang mga bagay na karaniwang imposible kung wala ito. No? At alam iyon ng kaaway. Kaya nga po, ang kaaway, pilit niyang
sinisira, ninanakaw. Sabi po ng John 10:10, no? The enemy came to steal, kill, and destroy. Pilit niyang ninanakaw. No? Kadalasan sinasabi natin, pilit na ninanakaw. Pwede bang nakawin ng Diyos, ay ng kaaway yung joy po natin? I found out na hindi pala kayang nakawin ng kaaway yan kung hindi mo isusurrender. Ang kagalakan po ay nasa sa atin, walang kakayahan ang demonyo na nakawin po yan. Amen? Pero kung isusurrender mo, mapapasa kanya. Amen? Kasi minsan, ang bilis nating isurrender yung joy natin. No? Dumaan yung isang unos, wala na tayong joy. No? Dumaan yung itim na pusa, wala na tayo. Naging mapapamahiin pa tayo. No? Dumaan yung Bombay na naniningil, nawala na yung joy mo. Di ba? Bakit kaya? No? Kasi yung joy natin, yung joy na nararamdaman natin, happiness, pansamantala. Amen? Nagigets nyo? Kaya ang gusto ni Lord, gusto niyang maramdaman mo, makamtan mo yung joy na yan. At kadalasan napapatunayan ang totoong joy. Amen? Hindi sa mga panahon na napakarami mong hawak. Napakarami mong pagpapala. Napapatunayan ang joy pag halos walang-wala ka na at nasasabi mo pa rin, the joy of the Lord is my strength. Amen? Gusto mo bang subukan ka ni Lord? Yung halos walang-wala na, sinasabi mo, Lord, God is good. May joy ka. Kasi yung joy na alam mo, hindi nawawala. Panghabang buhay po yan. Kaya yan po ang hanapin natin. Papunta na po tayo sa aking pangatlo na puntos. Pinapagtibay ng kagalakan. No? Nagiging kalakasan po natin ang kagalakan po na ito. Ito po ay nagiging weapon po natin. No? Sa mga pagsubok, sa mga darating na pagsubok, sa mga darating na unos. Kaya pilit na ninanakaw ng kaaway, pero huwag mong ipamigay. Huwag mo ay, ganun ba? O sige, ito na yung joy ko. Hallelujah. Ang kagalakan ay isang sandata. Hindi ito basta emosyon o pakiramdam. Kaya nga po, kahit minsan di natin nararamdaman, there's joy in you if you have Jesus Christ in your life. Amen? Because yung joy na yan galing sa Diyos. No? Marami nakakamaling isipin na ang kaligayahan ay kagalakan. Ngunit tulad na nakita natin, halos magkasalungat sila sa maraming aspeto. Kaya nga balikan natin yung ating sitas po ngayon, Nehemiah chapter 8 verse 10. Nehemiah said, "Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve." Sabi doon, "For the joy of the Lord is our strength." Amen po ba? Ano bang nangyari dito, no? Natapos po yung kanilang exile for 70 years doon po sa Babylonia, and then sa kanilang pagbabalik nagtayo po sila ng wall at natapos po yon in how many weeks, no? At pagkatapos noon, sila po ay malungkot pa rin. Kaya sabi doon, magsaya po kayo. Sabi doon, rejoice, no? Hallelujah. Ang salitang lakas ay nangangahulugan ng kuta. Sabi niyo po, kuta. O isang, ano ba yung English ng kuta? Isang lugar na, hindi ko alam yung English ng, sino nakakalam na English ng kuta? Parang troop. Parang, hindi, parang armed forces. Parang ganyan, kuta. Ayan. Ha? Mali. Di ba? Ito po ay isang tanggulan. Ayan. Ito ay tinatakbuhan na dito ka nakakahanap ng refuge. Amen? Ito ay muog. Sabi nyo nga po, muog. Mas malalim. O kanlungan. Amen? Ito po ay kanlungan. Katulad po ng mga PNP, may kanlungan yung mga yan. Ano yan? Yung headquarters nila, kuta yan. Di ba? Yan ay isang kuta. Yan ay headquarters ninyo. Yan ang kanlungan. Yan ang takbuhan ninyo. Yan ang protection nyo. Kaya nga, sa literal na kahulugan, ang kagalakan ni Yahweh ay isang kuta. Amen? Ito ang iyong proteksyon. Iyong matibay na tanggulan. Sabi niyo po, tanggulan. No? Or
ano sa English ng tanggulan? Yon. Dahil ito ang isang pagpapahid o anointing na binigay po sa atin ng Panginoon. Ito ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan at kakayahan. Kaya nga kung hindi ka napahiran ng anointing of gladness, mahirapan ka. Hindi mo maiimbento ang kagalang. Kaya nga po pilit nating pinapakita sa lahat, masaya po kami. Pero wala palang saya, walang joy. At ang pinakamainam na panahon upang gisingin natin o gamitin ang kagalakang ito ay kapag dumadaan nga po tayo sa mga mahihirap na sitwasyon. Binanggit ko na po sa inyo kayong kanina. In James chapter 1 verse 2, sabi po doon, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Count it all joy when you meet trials of various kinds. It sounds contradicting to many people. But for us believers, we know something in the Word of God. That we can actually, tunay nga naman po, na we can count it all joy. Because alam natin, hindi tayo po dyan natatapos. Hindi tayo natatapos sa mga trials. Amen? Alam natin, mapagtatagumpayan natin, hindi sa sariling lakas natin, kundi sa grasya ng Diyos. Kaya nga sinabi, the joy of the Lord is our strength. Ang ating pinapairal ay hindi yung ating sariling strength, kundi yung kagalakan ng Diyos. No? Ang gandang tignan po niya, mamaya darating po tayo sa sitas po na yan. No? Tandaan na ang kagalakan ay hindi nakadepende sa iyong mga kalagayan. So kahit anong kalagayan mo ngayon, ang utos ng Diyos po sa atin ay magalak. Ang kagalakan ay isang pagpapahid. Ang kagalakan ay mula sa Panginoon. Ang kagalakan ang magpapalakas sa iyong pananampalataya, ng inyong pag-asa, ng iyong paninindigan, at ng iyong determinasyon, lalo na kapag ang lahat sa paligid mo ay tila gumuguho na. Hindi ko po alam kung ano pong mismong pinagdaraanan po ninyo. Kaya nga ito po ang aming panalangin, no? At ito rin po ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing so that by the power, sabi niyo po, power, no? Not our power, not our fruit, but by the power of the Holy Spirit, you may abound. Sabi niyo po, abound in hope. Amen? At ang pag-asa ay isang matibay na pagtitiwala at inaasahan ng mabubuting bagay dahil ang Diyos ay kasama natin. Amen? Umaasa po tayo. Kaya po merong joy. Ito ang rason kung bakit tayo may joy. Kasi umaasa tayo sa Diyos na buhay. Amen? Umaasa tayo na ang pangako ng Diyos ay buhay. Umaasa tayo na ang Diyos ay hindi magpapaligoy-ligoy patungkol sa kanyang pangako sa atin. Can you say amen? Nakikita mo ba kung gaano kahalaga ang kagalakan sa mga oras ng pagsubok? No? Ano yung bubulahin mo ang sarili mo? Masaya ako. Hindi po. Ang kailangan ho lang natin ay bumalik sa presensya ng Panginoon. Because in the presence of the Lord, there is fullness of what? Fullness of joy. Si Jesus ay nananatili at nagpapatuloy sa kanyang kapangyarihan sa ilalim ng pagpapahid na ito ng ating kagalakan. So, ang anointing na ito ay patuloy na ipinapahid po sa atin. Hindi naman po lingid sa atin, ng Panginoon po sa atin, na dumaranas ka ng pagsubok. Amen? Amen po? Akala mo ba nagbubulag-bulagan lang si Lord? Akala mo ba sinabi niya lang, alam mo anak, have the joy of the Lord. Hindi lang naman, basta ganun lang po yun. No? Because si Jesus po mismo ang nagpakita ng sikreto kung paano po manatiling maging malakas sa gitna po ng kaguluhan. Sabi po sa Hebreo 12:2, looking unto Jesus. At dito po tayo magtatapos sa hapong ito. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. On that day na siya po ay dumaranas po ng pagsubok habang siya po ay nakapako sa Kalbaryo, no? Sa krus ng Kalbaryo, no? Hallelujah. Nakatuon po ang kanyang pananaw
sa joy na nakaset before Him. And who was that? No? That was you and me. That through His death and resurrection, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi po siya nag-give up. Kaya in-endure niya po lahat ng hirap na pinagdaanan niya. And if Jesus went through that, tayo po ng mga anak niya, dadanas din po ng ganon. And in fact, hindi po lahat ng Kristiyano gusto po yon. Pero whether you like it or not, dadanas po tayo ng pagsubok. Amen? Pero ang tanong, nasa iyo ba yung joy? No? Hawak mo ba ang joy? Dapat yun yung kanta eh. Hawak ko ang joy, tarat, di ba? Hawak mo ba yung joy? No? Hindi po, pinamigay ko na po eh. Inakaw po. No? Anong ginawa mo sa joy na binigay sa iyo ng Diyos? Pinalitan mo ng happiness. At dahil doon, ang bilis na wala. Amen? So wag ho tayong kakapit lang sa mga happiness. No? Ang dami yan no? Sa Facebook. Masaya. Oh, saya naman no, nakapamasyal sila. No? Kaya tayo, ingit na ingit. No? Nawala yung joy. No? Pero pagka gano'n naman po, kaya nga pastor, huwag kang post ng post na kung saan saan, kung ano mga pinopost mo po, pastor nakakaano tuloy. Di ba? Hindi na ako magpo-post. No? Hindi na. Ayoko na. Nawala na yung joy ko. Di ba? And lastly, I would like to share. No? Ako po, pastor, tanongin niyo nga po, kayo po pastor, paano? May joy po ba kayo? Sige po, tanongin niyo po ako. May joy po ba kayo? Ako po ay may joy, whether you like it or not. Dahil po hindi po nakatuon ang aking joy po sa sino man o kanino man. Sa isang tao lang. Maski sa asawa ko, wala doon ang joy ko sa asawa ko. Kung nandito siya ngayon, no? I'm sorry, wala sa kanya ang joy ko. Ang joy ko ay nasa kung sino ang may-ari ng aking kaluluwa. And the one who promised, sabi po sa Bible, is always faithful. Because kung ilalagay mo ang joy mo sa asawa mo, kahit asawa mo na yan, madi-disappoint ka. Tama? Kaya ang joy, sa Lord lang. Pero magpasalamat ka, may asawa ka. Amen? Sige nga po, yung may mga kasamang asawa ngayon, no? Pumalakpak nga ng malakas. Grabe si Alfie, palakpak niya, talagang nabingi si si Pero salamat po, na nakinig kayo sa mensahe po ngayon. Gusto lang ho namin sabihin po sa inyo, pwede kang umasa sa Lord. Doon po sa tingin nila na wala na yung joy, no? Pwede namang ibalik. Amen? Doon po sa tingin nyo na nanakaw yung joy nyo, pwede naman pong ibalik. Bumalik lang tayo sa Panginoon. And God wants to give you that joy. Amen? At ito nga po ang sabi sa mga awit, chapter 5, verse 11 to 12, tapos na po tayo. Sabi po doon, ngunit, lalakasan ko lang po yung boses ko para marinig nyo. Sabi po doon, ngunit, ang humihingi ng tulong sa iyo ay masisiyahan. Ang lagi silang aawit ng may kagalakan. Ingatan mo ang mga sa iyo'y nagmamahal upang magpatuloy silang ika'y papurihan. Pinapagpala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid at gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Bago tayo manalangin, Hari nawa, kung ikaw naghahanap ka ng kagalakan, ikaw ay nasa tamang lugar sa oras at sa araw na ito. Dahil nais ng Diyos, maramdaman mo ang kagalakan na yan. Hindi po galing sa akin, hindi po galing sa katabi mo. Galing po sa Diyos. At kung ikaw yan, kung gusto mo ng kagalakan, no? Walang pakialaman dito, no? Bahala kayo. Magdesisyon ka para sa sarili mo ngayon. Kung gusto mo ng kagalakan, pwede ka bang tumayo? Dahil gusto ko pong ipanalangin lahat ng nagnanais ng kagalakan na yan. Hallelujah. Sige po tayo pumikit ngayong hapon na ito. Panginoon, wala po akong kapangyarihan, ngunit ang kapangyarihan na ito ay galing sa inyo. Wala pong kung anumang kulog o kidlat kaming nakikita, nararamdaman ngayon. Ngunit naniniwala at sumasampalataya po kami. Ano man pong ninakaw ng kaaway, kayo po ang magbabalik. Lahat ng kagalakan na ito ay manunumbalik sa aming pamumuhay. Doon po sa halos ayaw ng maglingkod, sa mga nagsawa ng manampalataya sa inyo,
Sa mga wala ng ganang mabuhay, sa mga wala ng pag-asang maglingkod o manampalataya. Lord, dalangin ko, Lord God, ibalik niyo po yung apoy sa kanilang mga puso. Dahil ikaw lamang po ang pwedeng gumawa niyon. Lord, salamat, Lord, palitan niyo po ang lahat ng kasiyahan at ito po'y maging kagalakan. Matutunan po namin higit pa sa anumang bagay. Ikaw, O Diyos, ang tanging kagalakan ng bawat isa. Kaya nga po, hinihiling ko sa lahat po ng bawat isa na nakatayo ngayon, Lord, pahiran niyo po sila ng iyong kagalakan, Panginoon. Kagalakan na hindi po nawawala. Kagalakan na hindi po nananakaw. Kagalakan po na mananatili sa aming mga puso ang iyong salitang buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos. Patuloy niyo po kaming ginaganap, Panginoon. Patuloy niyo po kaming binubuo. Hindi po ito mangyayari sa 24 hours lamang, kundi bawat araw na kami po ay gigising, pinipili po namin ang magkaroon ng kagalakan. Walang sino man, maski ang kaaway, ang pwedeng magnakaw sa aming kagalakan. Ikaw, Panginoon, ang may hawak sa aming mga buhay. Tunay nga, O Diyos, hawak namin ang joy. Hawak namin ang kagalakan. Ikaw ang aming kagalakan. Salamat sa pagpapala mong lubos. In Jesus' name, lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Amen.